Magandang hapon po. Hinold up na, binugbog pa. Yan po sinapit ng isang lalaki sa Tondo, Maynila. Natangayan siya nakaabot sa 80,000 pesos sa halaga ng pera at alahas. Ang nahulikam na krimen sa pagtuto ni Jomera Presto. Pagbaba sa motorsiklo, pinagtulungang gulpihin ang tatlong lalaki ang 30 anyos na si Michael Ong sa bahagi ng Earnshaw Street, Barangay 172 sa Tondo, Maynila, Martes ng hapon. Nakatsempo naman itong tumakbo habang tumakas sa mga salarin. Duguan ang mukha ng biktima. Kwento ni Ong, kukunin sana niya ang kanyang kotse para pumasok sa trabaho nang biglang dumating ang tatlong lalaki. Hinold up umano siya ng mga ito bago siya pagtulungang gulpihin. Kinuha po sa akin yung alahas ko po na nagkakalaga ng 65,000 and then yung pera ko pong 18,000 mahigit po. Habang binubugbog po nila ako, nakita ko po yung alahas ko nakalaglag. Tapos kinuha po nung isang suspect. Sumisigaw po sila, yung bag kalkali mo, yung bag kalkali mo. Ayon sa barangay, hindi nila residente ang biktima at mga suspect. Pumapark lang ho siya dito. Overnight parking po na pinapapark ng mga taga-MTPB. Wala pong blatter dito sa amin yan. Even spot report, wala po yan dito. Kasi hindi dumating ho yan dito, may dala na po siyang polis. Sa backtracking ng pulisya, nahuli sa kanilang bahay ang isa sa mga suspect. Pero hindi na nabawi ang alas at pera ni Ong. Napagalaman naman na magkakapatid ang mga suspect. Nang i-post ng biktima sa social media ang nangyari sa kanya, ilang mensaheng nakarating sa biktima kaugnay sa kaparehong modus. Makikita sa cellphone video ang ilang lalaki na ginugulpi rin ang isang lalaki sa dagupan sa Tondo noong Enero. Ang mga nanggulpi raw sa video ay ang mga suspect rin na nanggulpi kay Ong. Isang mensahe naman ang natanggap ng GMA News sa isang taong hindi na nagpakilala. Sinabi niya na kilala raw ni Ong ang mga suspect at binaril daw nito ang isa sa mga suspect noong Enero. Hindi ko po sila kilala. Eh di sana po, kung binaril ko po yung isang na-suspect doon ay kung sakali namatay or nabaldado or may reklamo po ako. Wala po akong reklamong ganun, sir. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa totoong nangyari. Nasa kustodiya ng Manila Police District ang isa sa mga suspect sa video na nahaharap sa reklamong robbery with physical injury. Tukoy na ang dalawa pang suspect na sasampahan din ng kaparehong reklamo. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ng panig ng mga suspect. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang menor de edad na nasagasaan ng modern jeep dahil nakaidlip ang driver. At sinuspindi naman ng LTFRB ang driver ng jeepney na natumba nang mag-beating the red light at masalpok ng multicab. Ang mga disgrasya sa probinsya tinutukan ni Katrina Son. Nang magpang-abot ang multicab at pampasaherong jeep na iyan sa isang intersection sa Cebu City, tumagilid ang jeep sa lakas ng impact. Ang pasaherong nakasabit sa multicab na pababa at namilipit sa sakit. Ligtas ang dalawang tsuper, pero may ilang pasaherong nasugatan. Nabukol akong ulo niya kung anak, kanasya kanang kuwan, gali kanang kasabaw niya. Kaya nakuhan man siya, nabuhian man na mo siya. Ang akong soldera man, dislocate. Ayon sa isang pasahero, nagmamadaling umandar ang jeep kahit wala pang go signal. Sinuspindi ng LTFRB sa loob ng 30 araw ang driver ng natumbang jeepney dahil sa pag-andar kahit naka-red light. Ang operator naman pinagpapaliwanag kung bakit hindi ito dapat bawian ng prangkisa at pinasusuko ang lisensya ng tsuper at ang plaka ng jeep. Sinusubukan pang makuha ang kanilang panig. Naglalakad naman sa gilid ng kalsada ang grupo ng kabataan na iyan nang mahagip ng humaharurot na modern jeep ang isa sa kanila. Namatay sa ospital ang 14 na taong gulang na babaeng biktima. Base sa investigasyon, nakaidlip ang tsuper at hindi napansin ng biktima. Wala pang pahayag ang driver na hawak na ng Cebu City Police. Ang ina ng biktima, desididong maghabla. Sa Talisay City, nahagip ng palikong SUV ang nag-overtake na motorsiklo. Na out of balance ang rider na patawid pala ng intersection. Nagkaareglo naman ang dalawang panig. Samantala, bumangga naman ang isang tricycle sa sinusundan nitong SUV sa gitna ng intersection. Walang nasaktan. Dumiretso naman sa likuran ng bus ang isang truck sa Talisay City. Nagkaareglo na ang dalawang panig. Sa Lapu-Lapu City, isang pickup ang bumangga sa nakaparadang MPV. Sira ang bakod kung saan tumama ang pickup. Ligtas naman ang driver na nakaidlip umano habang nagmamaneho. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Hindi na ipinagtataka ng isang grupo kung bakit kinakapos sa mga pamilya ng mga minimum wage earner.
Ayon kasi sa kanilang pag-aaral, ang minimum wage sa lahat ng rehiyon sa bansa mas mababa na sa poverty threshold. Nakatutok si Ian Cruz. Naka-duty ngayong holiday si Landry sa pinapasukang ihawan ng lechong manok. Sa katulad niyang minimum wage earner, malaking bagay na madagdagan ang kita ngayong mataas ang bilihin. Chance na namin kasi yan sir kasi double pay na talaga yung ano. At pag overtime naman? Overtime naman ano yun. Para dagdag na rin sa ano namin sir, sa allowance namin para ano. Laki-laking sahod na. Ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation, sa lahat ng rehiyon sa bansa, mababa sa poverty threshold para sa pamilyang may 5 miyembro ang aktwal na minimum wage. At nakuha namin doon, nakakagulat. Yung on average na 11,000 pesos na minimum wage sa Pilipinas, actually 21% less than yung poverty threshold sa pamilya ng 5. Sa NCR, ang may pinakamataas sa arawang sahod, 695 pesos o mahigit 15,100 pesos kada buwan. Pero mas mababa ito sa 15,713 pesos na monthly poverty threshold para sa isang pamilya na may 5 miyembro sa Metro Manila base sa 2023 data ng Ibon Foundation. Katunayan, 9 sa 17 rehiyon sa bansa ang mas mababa sa national average wage rate na 10,981 pesos. Sa kanilang tayag gamit ang Family Living Wage Formula na itinigil daw ng DOLE noong September 1989, ang dapat daw na daily wage ay halos 1,300 pesos. Dapat lamang bugin ng wage boards, dapat lamang magpatupad ng national minimum wage na right now, 1,277 pesos to be exact. Noong Marso pa lamang yan, hindi pa ito buong bumibuelo yung pagtaas ng presyo ng bilihin dahil dun sa oil price shock. Sinusubukan naming kunan ng pahayagang DOLE tungkol dyan pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero para sa Employers Confederation of the Philippines, mahirap yang ipatupad, lalo't hirap na rin ang maraming maliliit na negosyo. The problem is, even without the crisis, micro-industries natin are always struggling. Lalo pa ngayon, hindi nila kaya yung cost. Madali sabihin, madali magpayo ng gano'n. Sino magbibigay? Saan manggagaling yung pera? Ang mga wage board, nire-review na ang mga nakahaing wage hike petition sa buong bansa. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Idineklara ni US President Donald Trump na terminated o tuluyan ang nagwakas ang giyera ng Iran at alyansang Amerika-Israel. Sa isang liham na ipinadala sa congressional leaders nitong Biyernes, sinabi ni Trump na walang naging palitan ng putok sa pagitan ng Amerika at Iran mula nang ipatupad ang ceasefire. Yan po ay sa gitna ng paglaps ng 60 days na legal na panahon kung kailan maaaring maglunsad ng military action ang US President sa ilalim ng War Powers Resolution of 1973 ng Amerika. Maaari namang pahintulutan ng US Congress na bigyan siya ng 30 days na extension kung kinakailangan. February 28 na magsimula ang giyera at dapat tapos na ito kahapon May 1. Samantala, nitong Biyernes, nagsumiti umano ang Iran ng panibagong proposal para sa negosasyon sa Amerika pero agad itong tinanggihan ni Trump. Nag-radio challenge ang Philippine Coast Guard sa barko ng China Coast Guard na patuloy ang pagbuntot sa civilian mission ng Pilipinas na patungo sa Pag-asa Island. Nakatutok si Bon Aquino. Sa ikatlong araw ng paglalayag ng MV Kapitan Felix Oca patungong Pag-asa Island para sa fourth civilian mission to the West Philippine Sea, nakabuntot pa rin ang China Coast Guard vessel sa loob ng ating exclusive economic zone. Habang papalapit kami sa Pag-asa Island, wala pa namang interaction sa amin ang China Coast Guard vessel na yan. Pero kung sakali, sabi ng atin ito coalition, ay nakamonitor naman sa amin ang Philippine Coast Guard. More than 24 hours na nating kasama yung Chinese Coast Guard vessel. Parang siya na yung nag-escort sa atin mula Manila hanggang Pag-asa Island at talagang sinusubukang i-shadow at takutin tayo. Pero as our fellow Filipinos can see and China can see, tuloy-tuloy lang tayo. Binatikos ng Chinese Embassy ang atin ito. Sa mga nagdaang taon, paulit-ulit daw sa mga ganitong mapag-udyok na aktibidad ang koalisyon na pinalalabas na pagprotekta ito sa ating soberanya. Pero hindi sila nagtagumpay. Tugon dito ng atin ito. Para sa amin, actually, parang China ang nag-fail. They have failed to scare us, intimidate us, divide us Filipinos. Sa atin ng West Philippine Sea, may karapatan tayong pumunta dyan. The Philippines is chairing the ASEAN this year and we will have a summit next week
So hopefully ay ipakita ng ating pamahalaan na we are standing strong against what China is doing in the West Philippine Sea. Habang naglalayag ang aming barko, isang Philippine Coast Guard aircraft ang dumaan malapit sa amin. Kinumpirma ng PCG na isa itong routine maritime domain awareness flight kasabay ng ferry mission ng kanilang technical officers. Nag-radio challenge din daw sila sa barko ng China Coast Guard para igiit na nasa loob sila ng ating teritoryo. Pagdating sa Pag-asa Island, magdi-distribute ang mga pagkain at fuel supplies sa mga residente at mangingisda. Magkakaroon din ng concert mamayang gabi. Bukas naman gaganapin ang patriotic jet ski flag ride. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Tumakas sa checkpoint pero nahuli rin ang isang rider at kanyang angkas matapos sumemplang. Nang masakote, nahulihan pa sila ng mga baril at granada. Nakatutok si Bea Pinlac. Halos mahagip ng motorsiklo na yan ang kasalubong na motor sa Barangay Kapitolyo, Pasig City, mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Na out of balance ang rider at sumemplang sila sa kalsada. Nakabuntot sa kanila ang mga tauhan ng Tactical Motorcycle Riding Unit na hinahabol pala ang magkaangkas na lalaki sa sumemplang na motor matapos umanong tumakas sa Oplancita. Nung nakita ng ating BSF at ating mga pulis na may pumasok sa Barangay Kapitolyo na paikot-ikot na wala namang purpose, wala namang objective bakit paikot-ikot. Sakto, dumaan ngayon itong riding in tandem sa ating location ng Oplancita. So, sinita ng ating mga kapulisan. Sa halip na hihinto, tumakbo. Nang maabutan sila ng pulisya, pinadapa ang dalawang lalaki at inaresto. Nakumpiska sa kanila ang 2 kargadong baril, isang hand grenade at 3 sachet ng hinihinalang shabu. Nag-recover din tayo ng mga karnaping paraphernalia, yung mga improvised na fuse na kung saan na pag sinaksak nila yan sa motor na kailang nanakawin, aandar to. At pati mismo yung motor na gamit nila, lumalabas, karnap vehicle. Base sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang mga sospek dahil sa illegal na droga at paglabag sa Anti-Carnapping Act. Mahaharap sila sa reklamong disobedience to a person in authority, reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property, illegal possession of firearms at explosives, at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Dinala sa Pilipinas ng US Marines ang isang remote-controlled anti-ship missile system na may kakayahang tamaan ng mga barko mula sa malayo para sa balikatan exercises. Nakatutok si Chino Gaston. Sa dulo ng airport sa Basco, Batanes, nakapwesto ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS, isang anti-ship missile system na kayang tamaan ng mga barko sa layong 185 kilometers. Ito ang gamit ng US Marines para bantayan ng mga strait o channels kagaya ng Bashi Channel sa pagitan ng Batanes at Taiwan. Dahil semi-autonomous ang NEMESIS, hindi nalalagay sa panganib ang mga taong nag-ooperate nito tuwing gyera. Autonomous system ito, no? Kung titingnan, no? Wala siyang driver. So, remote control at pwedeng utusan pumunta sa ibang parte ng isla, doon pumwesto, at doon iputok ang kanyang missiles laban sa mga dumadaang barko. Dinala ang missile system sa Pilipinas bilang bahagi ng Balikatan 2026 exercises na layong paigtingin ang pagsasanib puwersa ng Pilipinas, US at ibang kaalyadong bansa tulad ng Japan, Australia at Canada. Bukod sa mga US aircraft, namataan din sa Clark Air Base ang Japanese military seaplane. Nakatakdang ilipat ang NEMESIS sa ibang parte ng North Luzon gamit ang mga C-130 aircraft ng US Air Force. So the NEMESIS system is a autonomous missile system that is used for shoreline security. It's essentially just to help with protection of our straits and sea lines. Sa rami ng live fire exercises ng Balikatan sa darating na linggo, hindi maiwasan na may mga hamon sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga sibilyang nakatira malapit sa mga exercise site. Kanina namigay ng ayuda si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga mangingisdang ilang araw na bawal pumalaot sa mga dagat na bahagi ng Balikatan exercises. Sa datos ng lokal na pamahalaan, mahigit 700 ang maapektuhan. Pinaliwanag ko sa kanila, it is very important
that they also help us guard the sea and the exclusive economic zone because that is for them. Mula sa Paway, Burgos at Lawag City, ang mga mangingisdang nakatanggap ng financial assistance at food packs. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga bagong opportunities para kay na ex-PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemates Caprice Cayetano at Heath Hornales. May time pa kaya sila na makaband ang mga dating housemates sa outside world? Makichika tayo kay Athena Imperial. Ever since makilala sila sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0, sunod-sunod ang dating ng guestings, events at new opportunities kina Caprice Cayetano at Heath Hornales. Si Caprice, thankful sa magandang feedback sa kanyang feature sa isang lifestyle and fashion magazine. Sobrang creative po ng pictures ko doon. Makikita niyo po yung iba't ibang style doon. Last weekend, in-announce na ang pagbibidahang series ng Kapith na You're My Favorite Song Series. Makakasama nila ang kapwa PBB alumni na sina Marco Massa at John Clifford. Bukod kay Heath, may time rin si Caprice na makabonding ang ibang housemates nila. Napakasaya ko po na tuwing makakasama ko po yung mga ex-housemates dahil sobrang lakas na po ng band po namin sa bahay. Tapos ngayon, mas masaya pa po na nakakasama ko sila in the outside world. Open na open po ako na maka-work silang lahat. Ngayon po, ang masasabi ko lang po ay abangan nyo na lang po yung mga hinahanda naming shows soon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Hinabol at biglang tinulak ng lalaking yan ay isang madre sa East Jerusalem. Naglakad pala yung lalaki pero tila hindi pa nakontento, tinadyakan pa ang madre. Agad tinulungan ng mga saksi ang madreng nagtamo ng galos sa mukha. Inaresto ang lalaki na kinumpirma ng Israeli police na isang religious Jewish man. Wala pa pahayag ang lalaki. Nangyari ito sa gitna ng lumalalang harassment ng Jewish extremists sa mga Kristiyano sa Jerusalem.